Pagkatapos ng big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa na umabot sa halos 3 piso, inanunsyo ng Transportation Department na hindi muna ipatutupad ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa DOTR at LTFRB, malaki ang magiging epekto sa ekonomiya kung magtataas ng pasahe lalo pa pagkatapos ng sunod-sunod na mga kalamidad. Narito ang balita. Matapos ang ilang linggong pag-aray sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa, bahagya namang nakaranas ng ginhawa ang mga motorista pagkatapos ng big-time rollback noong nakaraang linggo. 2 pesos and 90 centavos ang natapyas sa kada litro ng diesel habang bumaba naman ng 3 pesos and 20 centavos ang singil sa kada litro ng kerosene. 20 sentimo naman ang itinaas ng presyo ng gasolina. Ito ang naging batayan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa desisyon nitong hindi pagpapatupad ng taas pasahe sa mga traditional at modern jeepneys. Matatandaan na sa isinagawang public consultations ng LTFRB, ang mataas na presyo ng petrolyo ang isa sa mga hinaing ng mga transport groups na dahilan ng petisyon nilang aumento sa pasahe. Ayon sa DOTR, kasunod ng malakihang rollback sa petrolyo, hindi na rin muna magpapatupad ang LTFRB ng piso hanggang 2 pisong taas pasahe. Paliwanag ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, hindi pa napapanahon ang pagtaas ng pamasahe lalo pa at malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya, partikular na pagkatapos ng mga nakaraang kalamidad. Batay sa datos ng LTFRB, hindi bababa sa 5 rehiyon ang tinutulan ng panukalang dagdag pasahe, kabilang na ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Central Visayas at Metro Manila na naapektuhan ng mga kalamidad. Lumalabas din sa pag-aaral ng Department of Economy, Planning and Development na ang pagtataas ng pamasahe ay maaari ring mapabilis ang antas ng inflation sa susunod na 2 taon na maapektuhan ng mga pangunahing bilihin. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na raw ng DOTR, LTFRB at ng iba pang mga kaugnay na ahensya ang mga posibleng alternatibong paraan upang matugunan ang hinaing ng mga transport groups patungkol sa mababang kita. Samantala, pagkatapos ng malakihang bawas singil noong nakaraang linggo, wala namang pagbabago sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggo habang nagtaas naman ng 1 peso and 20 centavos ang singil sa bawat litro ng gasolina. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.